Magandang gabi po sa ating lahat at ako po si Bobot Erpelo. Ah, Ako po ay ah, dito sa 2 o'clock PM Intercessory group po at nais ko po na ibahagi sa inyo yung aking narinig kanina habang kami po ay nananalangin ng mga kapwa intercessors. So, ito po, ngayon po pala ay March 2022 at ngayon po ay mag-aalas 4 na dito sa gitnang silangan. Okay, so sabi po ng Panginoon, mga anak, ito na ang panahon ng labanan espiritual. Kaya kayo ay inihanda ko na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya patuloy lang kayong magtiwala sa akin at ako ang lalaban sa mga umuusig sa inyo. Hindi ko sila pababayaan na kayo ay saktan, maging ang mga mahal ninyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot, mga anak. Kasama niyo ako. At ito na yung mga nais ng Panginoon na ipanalangin natin. Patuloy niyong ipanalangin ang inyong bansa pagkat kumikilos na ang mga taong nais sumakop sa inyong bayan. Wasakin at durugin ninyo ito sa panalangin. Hindi sila magtatagumpay sa masasama nilang plano. Kaya magpatuloy kayo sa pananalangin upang hindi sila makasulong sa mga plano nilang masama. Okay. So, sabi pa niya, ipanalangin ninyo ang mga bundok na ginamit ng mga dayuhan upang maghango ng mga treasures sa inyong bansa. Sinira nila at hindi pala maghango, kundi maghanap ng mga treasures sa inyong bansa. Sinira nila at hinayaan na nakatiwangwang ang aking kalikasan na binigay ko sa tao para maging pagpapala. Ang ibang bundok ay ginawa nilang tirahan ng maraming tao. Ito siguro yung sinasabing mga nag, uh, nagtayo ng mga subdivision, no, doon sa mga bundok. At sabi pa niya, at ang purpose ay para sirain ang kalikasan. Ipanalangin ninyo na hindi ito gumuho pagkat maraming tao ang matatabunan at mamamatay pag nangyari ito. Okay. Ang pagguho dahil sa lindol. Bakuran ninyo ng banal na dugo ni Jesus lahat ng mga bundok na maraming tao ang nakatira. Okay. Sabi pa ng Panginoon, may bulkan na sasabog kaya ipanalangin ninyo na maligtas ang mga taong nakatira dito. Patuloy kayong magmasid, mga anak. Ang mga world leaders ay nagpupulong na para isakatuparan ang plano nila na magkaroon ng isang currency na lamang. Currency, yung isa na lang uri ng pera ang gagamitin, no, sa buong mundo. Ito ang masasaksihan nyo sa inyong henerasyon. Ang maghanda kayo dahil mangyayari ang mga ito bilang hudyat ng pagdating ng Antichrist. Magpakatatag kayo at huwag matakot. Ako ang mag-provide ng inyong mga pangangailangan. So, yan ang sinabi ng banal na espiritu sa puso ko kanina nung ako ay nakikinig. At ang iba ko pang mga kasama ay meron ding sinabi sa kanila at halos pareho din doon sa sinabi namin, sa sinasabi sa akin. So, mamaya po ay maririnig din po ninyo ang kanilang mga na-listen sa Panginoon para po malaman din nyo kung ano po ang sinasabi ng banal na espiritu sa atin. At dinako po ako ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3
1 to 9 at gusto ko po itong basahin sa inyo. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 3, 1 to 9. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Always learning but never able to acknowledge the truth, just as Jannes and Jambres opposed Moses. So also these men opposed the truth men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. So, ganito pala ang mangyayari during the last days. Ang mga tao po ay magiging lovers of themselves. Kumbaga, ito yung makikita natin, puro sarili lang nila, ang kanilang mga iniintindi, ang kanilang mga concerns, okay? Lovers of money. So, ito yung wala nang time para sa kanilang mga sarili, kundi kumita ng pera. Yun po yung kanilang mga concerns. Boastful, pinagmamayabang na nila yung kanilang mga accomplishments, ang kanilang mga achievements, or ang kanilang kung ano man yung kanilang mga yaman na nakukuha. Okay? Kumbaga, proud sila, abusive, disobedient sa kanilang mga parents, at ungrateful. Kumbaga, kung hindi na sila marunong maging grateful sa mga bagay-bagay na kaloob sa kanila, katulad niyan, pinagkakalooban tayo ng Panginoon, ng mga pagpapala. So, minsan daw nagiging ungrateful na, unholy, namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Slanderous, ito po yung ibig sabihin ay mahilig siyang magsalita against anyone, mga sabi nga mga chismis or kung ano man yung chika, parang ganyan. At unforgiving, meron po siyang puso na hindi nagpapatawad. Kung meron po siyang mga nakagalit or nakasakit sa kanya, ay hindi po ito madaling mawala sa puso niya. At yun nga po, without self-control, madali po siyang maapektuhan mga bagay-bagay. Kaya kung siya ay ma-provoke man sa galit, wala po siyang self-control, bigla na lang siyang nagagalit. So, yan po, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, mas importante na sa kanya yung mga pleasures na nakikita niya sa mundo rather than lovers of God. So, ito po yung mga bagay-bagay na kailangan po nating bantayan sa ating lipunan, sa ating mga sarili mismo. Kumbaga, alam po natin na nasa last days na po tayo, kaya
nawa ang bawat isa po sa atin ay makasunod sa kalooban ng Panginoon at nawa isa po sa atin ay patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. Basahin po natin ang Biblia at ito po ang way para po tayo kausapin ng Panginoon at marami po siyang gustong sabihin po sa atin. Kaya nais po ng Diyos na tayo po ay nagli-listen din po para marinig po natin yung nasa puso niya. Kasi minsan tayo lang po yung panalangin ng panalangin, pero hindi po natin siya napapakinggan. At nagsasalita po ang ating Panginoon through His Word at through the small still voice. Kaya ayan po, yan po yung mga pinakita na sinabi ng Panginoon kanina sa amin. So, ngayon po ay panalangin po natin katulad nung spiritual na labanan kasi marami din po sa amin ngayon, katulad po kami ngayon na mga naka-prayer and fasting, talaga pong nandun po yung pagkilos ng kalaban, nandun po yung atake. Pero sabi ng Panginoon, mag-concentrate tayo sa Kanya lamang tayo titingin nang sa ganon, hindi po ma-divert yung ating mga isipan doon sa ginagawa ng kalaban. Kaya yun po ay isang paalala na kahit tayo po ay napoprovoke o nakakarinig ng mga hindi magagandang salita galing sa ibang tao, lalo na po kung sila po ay walang relasyon sa Panginoon, kailangan po nating maging mapagmatsyag. Magkaroon po tayo ng self-control. Huwag po tayong basta bibigay sa mga tao na gusto tayong galitin o inisin. Kasi po, katulad yan, tayo po ay mga intercessors. So dito po sa grupo na to, kailangan po ay magbantayan po tayo sa isa't isa. So, salamat po sa pakikinig at sana po ay patuloy tayong magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Sister Bobot Arpelo. Muli, lahat po tayo ay pagpalain ng ating Panginoong Hesus. Sa Kanya lang po ang papuri at pagsamba. Amen po.